Ito ang dalawang magkaparehong Rick. Ngayon, gagawin natin ang eksperimento sa istasyon ng kalawakan kasama sila. Nakatayo ako sa airlock. Naghagis ako ng barya. Ito ang magpapasya. Ang kanang Rick ay lalabas sa kalawakan ng walang proteksyon. Ang kanyang kakambal sa kaliwa ay makakakuha ng minimal na proteksyon, maskara ng oxygen at jetpack. Ilang segundo, bumukas ang airlock. Lumipad silang dalawa sa vacuum. Si Rick ay napunta sa kalawakan na nakasuot lang ng shorts at t-shirt. Sa simula, huminga siya ng malalim. Ngunit agad nawala ang hangin sa kanyang baga. May tunog ito na parang sirang gulong. Kung pinigilan niya ang hininga, paputok ang kanyang baga. Wala kasing pressure sa paligid. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay kumukulo. Hindi ito dahil sa init. Sa vacuum, kumukulo ang dugo kahit anong temperatura ng katawan. Ito ay tinatawag na ebulism. Agad nagkaroon ng mga bula sa kanyang mauhag na balat. Sinubukan ulit ni Rick huminga. Ngunit wala talagang hangin. Lumulobo ang mga mata at bahagyang lumalabas ang dila dahil sa panloob na presyon. Humihigpit ang balat at lumobo si Rick ng humigit kumulang 15% ng kanyang orihinal na dami. Hindi siya sumasabog ngunit nagiging parang mannequin na pinalobo mula sa loob. Sumengga agad ang laway at pawis mula sa kanyang balat. Bumababa ang temperatura ng katawan niya hindi dahil sa lamig kundi dahil sa pagsingaw ng tubig. Ito lang ang paraan para mawala ng init sa vacuum. Sa loob ng 10 segundo, nawala ng malay ang utak dahil sa kakulangan ng oxygen. Patuloy pa ring tumibok ang puso sa loob ng kalahating minuto. Habang umiikot, lumalabas ang kristal na patong sa balat, nagyayelo ang tubig doon. Tumitigil si Rick sa paggalaw. Nakabaluktot ang mga daliri at dumidilim ang kuko. Hindi ito kamatayan sa nakasanayang anyo. Agad humihinto lahat ng proseso, walang pag-asang bumalik. Nagiging di gumagalaw at nagyayelong kopya siya ng sarili. Hindi na namin siya tinitingnan. Pinakawalan na namin siya. Umaalis siya habang buhay. Ang ikalawang Rick ay may oxygen mask at jetpack. Walang siling dahil di ko siya binigyan ng spacesuit. Mukha, kamay, leeg niya ay direktang nasa vacuum. Malinaw na di makakaligtas ang maskara. Magbibigay lang ito ng oxygen pero di nito pipigilan ang ebulismo. Di rin ito iaayos ang presyon o poprotektahan ng membranes. Ang maskara ay ipagpapaliban lang ang kamatayan. Nagtulak si Rick sa jetpack. Gagawin niya ito para maging matatag, lumiko at bumalik sa istasyon. Ito ang pangunahing layunin. Ngunit sa loob ng 10 segundo, kumukulo na ang uhog sa bibig at ilong. Pumutok ang mga labi niya. Natuyo rin ang laway sa dila. Malaki ang mata niya. Humihinga si Rick ngunit walang silbi. Hindi nakarating ang oxygen sa kanyang mga selula. Walang presyon. Bumubula ang dugo. Sa ika-20 segundo, nawala na siya ng direksyon. Hindi na sumusunod ang mukha at nagsisikip ang ngipin. May matinis na ugong sa tenga, hindi mapigilan. Bumababa ang dugo sa ulo. Namamanhid ang daliri, lumalabo ang paningin. Hindi na alam ni Rick kung papalapit o lumalayo siya sa estasyon. Bahagyang lumobo ang kanyang katawan. Sa ika-30 minuto, hindi na niya ramdam ang mga paa. Kumikislap ang timer panel. Lumagpas sa 180 ang pulso niya. Si Rick ay gumagalaw-galaw sa maskara. Sinusubukan niyang itama ang trahektorya. Ngunit nagsisimula na siyang mawala ng malay. Ang huling paggalaw niya ay nagkataon lang. Sa pag-asa na lang, sa umandal pa atras ang kanyang ulo. Sa ika-50 segundo, ang katawan niya ay gumagalaw na lang sa inersya. Makalipas ang 1 minuto, bumangga si Rick sa katawan ng istasyon. Natapon siya diretso sa airlock. Di sinasadya, nahagip niya ang katawan gamit ang paa. Makalipas ang ilang segundo, nahawakan niya ang isang panel. Humandar ang motion sensor. Nakita ng emergency system ang isang buhay na bagay malapit sa airlock. Automatikong humandar ang mekanismo. Bumukas ang airlock. Dahan-dahang hinaila ang katawan papasok sa istasyon. Bumabalik ang presyon. Humuhuning hangin, di gumagalaw si Rick. Bukas ang mga mata, blanco. Automatiko siyang sumisagap ng hangin. Reflex ito. Buhay si Rick, ngunit sandali na lang. Sinira ng ebulismo ang tissue. Wasak ang mucus. Pumutok ang mga ugat sa mata at baga. Namaga ang lalamunan. Di makapagsalita. Nakahiga lang. Sa 10 minuto'y nanginginig. Sa 20, kumukurap lang. Sa 1 oras, unang lumingon. Labis ang pinsala sa mga panloob na organo. Wasak ang mga mucous membrane. May mga gas bubble sa baga. Posible ang maraming microhemorrhage. Ang utak ay nakaranas ng hypoxia. Ang puso ay labis na nagtrabaho. Malapit sa wala ang pag-asa ng ganap na paggaling. Nakaligtas siya ng hindi sinasadya. Hindi ito dahil sa teknolohiya. Ito ay simpleng tamang direksyon ng pagtulak. At bumukas ang airlock sa tamang oras. Habang siya ay nakahandusay at di gumagalaw, patuloy na umiikot ang barya sa dulo ng istasyon. Ito ang simula ng lahat. Habang umiikot yon, mag-subscribe kung ipinagmamalaki mo si Rick.